Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction dito sa Senate Committee hearing on allegation of abuses sa Socorro. At ito ay isang allegation ng abuses in Socorro Island sa Surigao del Norte. Panoorin po natin ang kanilang buong detalye. Socorro. This correspondence drew a stark contrast on a municipality as beautiful as Socorro. Those who sought our help enumerated detailed accusations of forced labor, arranged child marriages, and rape. There were accounts of abuses, sexual, physical, and even psychological. Accusations of human trafficking, private armies, and the operation of a Cebu laboratory were also reported to my office. When these are the allegations being raised, it is incumbent upon us to take them seriously. It is bad enough for us to commit crimes against one another. But if and when the alleged crimes are done to innocent children, to those who have yet to make and see their own future, then it is much, much worse and horrifying. Sa mga pangyayari katulad dito, kung papipiliin man tayo kung alin ang mas matimbang, pagrespeto sa paniniwala ng iba o pagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao ng lahat, lalo na ng kabataan, napakadali lamang pumili. I will unequivocally choose to uphold and protect human dignity, especially of our children. Fighting for a safe and healthy environment for our children. We make their lives worth living. Surely everyone will agree. Of course, in an ideal world, we should not be made to choose. In an ideal world, we respect everyone's beliefs while also protecting the rights and interests of our children. But this is not an ideal world, as we have witnessed time and again. And so, when tolerance for beliefs becomes a threat to the security and welfare of our children and our communities, we prioritize our children. And perhaps, in doing so, we can help build a better world for them. Sa bawat investigasyong isinagawa ng komiteng ito, lagi kong sinasabi, hindi korte ang Senado at lalong hindi mga hukom kaming mga senador. Ngunit ang malinaw, tungkulin namin na maging tagapagbantay ng karapatan ng bawat isa, lalo't higit ay ang mga batang hindi kayang may pagtanggol ang kanilang mga sarili. Mula noon, ang Senado ay mananatiling takbuhan ng ating mga kababayan na naghahanap na mapagsusumbungan at masisilungan tuwing may darating na dilubyo sa kanilang buhay. Magtulungan tayo sa layuning ito. Together, let us wave and restore not only a fabric of truth, but also one of order and peace. The citizens of Socorro deserve nothing less. Salamat karadyaw o maayong buntag sa atong tanan. At this point, I would like to request the COMSEC before Senator Rizal Tiberos delivers his opening statement and will proceed to the questioning. I would like to request the COMSEC to administer the oath to all witnesses and resource persons, including yung mga nasa gallery who might be called upon anytime during the course of the hearing. So sabay-sabay po tayong tumayo at mag-administer ng oath yung ating COMSEC. Thank you, sir. Again, may we reiterate the request for all the guests, invited guests, to stand up, including those people from the gallery. May we request everyone to please raise their right hand.
Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. You may please take your seats. Thank you, Comsec. I would yield the floor to Senator Rizal Tiberos. You have the floor, Your Honor. Salamat kaayo, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Una-una po, ako ay nagpapasalamat sa Chairperson ng Committee on Public Order, si Senator Doray de la Rosa, sa maagap na pagtawag ng pagdinig na ito. In this particular issue, time is really of the essence. Every minute that a child is in danger is a minute that we fail in our duty as a society. At sa bundok ng kapihan, sa mga kamay ng liderato ng kulto, may mga batang patuloy na inaabuso. Bakit po mahalaga ang characterization ng kulto, Mr. Chair? Dahil po ang paglilinlang at pagsasamantala ng kahinaan o vulnerability ng mga tao to effect their movement or transfer for exploitative or abusive purposes ay human trafficking. Ang kulto ang paraan nila para magawa ang pang-aabuso sa mga bata at ang paglabag sa batas ng Pilipinas na hindi mamatyagan o mahuhuli. It is an essential part of how they were able to commit the crimes of rape, facilitation of child marriage, child abuse, theft of social welfare benefits, and others. Ano po ba ang mga elemento ng kulto batay sa mga eksperto? Una, excessive control through rigid rules and severe punishments and the suppression of independent thought. At pangalawa, deviant practices that deviate from social norms and laws. At pangatlo, charismatic leader who encourages blind fanaticism. Doon muna tayo sa excessive control. Sabi po ng liderato ng SBSI sa mga interviews, parang normal subdivision lang daw ang kapihan. Ewan ko lang, pero sa subdivision namin, di nila nire-require ang iisang gupit para sa mga babae. Di po nililibing sa ilalim ng lupa ang mga cellphone ng mga dalaga at binata. By the way po, pinayagan na sila this year mag-cellphone. Nung nagkaroon ng kaso, dati po kasi pili lang ang pwede magka-cellphone. At hindi po ganito ang itsura ng aming HOA. Sabi din po ng aming nakapanayam, ang mga di sumunod daw sa rules, kinukulong sa tinatawag na foxhole, pinapadel o pinapaswimming sa tinatawag nilang Aroma Beach, na isang hinukay na area na puno ng dumi at ihi ng tao. Pangalawa, deviant practices. Ang Sitio Kapihan ay nasa loob ng Barangay Sering, na nasa loob naman ng munisipyo ng Socorro. Pero bakit tila may sarili silang gobyerno at tila kumukuha itong gobyerno ng donations mula sa ayuda ng mga tao na galing sa gobyerno at sa ating mga nagbabayad ng buwis? Ang tawag sa gobyerno nila, Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government. Pambihira, mayroon pa sila sariling Ministry of Budget and Finance. Mamaya, ilalahad din ng ating mga witness kung paano sila pilit na pinakasal sa mura nilang gulang, some as young as 12 years old, mismo ng tinatawag nilang Senyor Aguila. Pero ito pong ipapakita sa inyong
family planning form ay paunang patunay. Ito ay mga miyembro ng SBSI at kita naman sa address nila na kapihan. Mga menor de edad ito. Halimbawa, itong isang pinapakita ko, ang edad niya ay 15 years old. Based on this document, siya po ay may isa ng anak at ang civil status niya ay married. Pag chinek ang local civil registrar, wala pong record ng kasal, ng pagpapanganak, ng pagkamatay. Dahil po ang Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government ang nag-i-issue din ng birth certificate, marriage certificate, at death certificate. Nabalitaan ko din po na pwersadong pinatigil ang mga bata sa pag-aaral. At halos 30% lang ang pinayagang pumasok sa school. Sino ang mga 30% na ito? Sila ang mga nakapasok sa 4-piece program. Sayang nga naman daw ang makukuha na cash transfer dahil makakaporsento pa ang kulto. In fairness naman sa kanila, may at least 2 lehitimong proseso ng gobyerno sila na sinasalihan. Ang pagkuha ng ayuda at ang pagboto sa local at national na eleksyon. Sayang nga naman ang command vote. Kakaiba din talaga ang karisma ni J. Renz Hilario o ang tinatawag na Senyor Aguila. Ayon sa ating mga witnesses, siya ay nagkakasal, nagbibinyag, nagpaparusa, nagbibigay ng atas sa araw-araw. Tama naman siya sa mga media interviews. Hindi siya ang Diyos. Siya ang reincarnation ni Santo Niño. Siya ang Ginoo. Sus Ginoo. Why is this important to lay down, Mr. Chair? Because the cult is the vehicle they use to perpetrate the multiple abuses on the children of SBSI. The cult is the cover to avoid scrutiny. The cult is what they use to provide impunity to its leaders. The cult is what forces community members to look the other way even when abuse and exploitation happen right in front of their eyes. Sabi nga sa isang pelikula, if it takes a village to raise a child, it also takes a village to abuse one. Alam niyo po, ako po ay community organizer dati at suportado ko ang mga lehitimong people's organizations at ang right to organize. But when organizations are used to abuse children, when they are used to avoid the laws of the land, we need to take action. Ako po'y nagpapasalamat sa mga ahensya ng gobyerno na mabilis na nagresponde, lalo na ang DOJ, including the IACAT and the Bureau of Immigration at ang DSWD. Nagpapasalamat din ako sa Diocese of Surigao para sa kanilang panawagan para sa kaligtasan ng mga taga-kapihan na biktima ni J. Renz at ng kanyang mga kasama. Sa mga residente ng kapihan at miyembro ng SBSI, wala po kami balak na tanggalan kayo ng tahanan at ng komunidad. Ang gusto namin ay mapanagot ang mga may sala. At pag managot ang may sala, mapoprotektahan ang inyong mga anak. Mababalik sila sa pag-aaral at buong-buo ang inyong mga assistants mula sa gobyerno. Nagpayaman ang mga may sala habang kayo ay naghirap. Pinilit nila kayong ibenta ang inyong mga lupa at bahay at pinatira kayo sa mga barong-barong.
Samantalang sila, hindi nila binenta ang kanilang mga ari-arian. Saktuhon nato ang sayop. Dili mo na mo pasagdan. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Your Honor, Senator Rizal Tiberos. Before you proceed with your questioning, I would like to acknowledge the presence of Director Angelito Magno of NBI and RD Sally Hans Barbaso. Ikaw, RD sa Curtin, Caraga. Thank you, thank you. Salamat. You may proceed with your questions, Senator Tiberos. Salamat kaayo, Mr. Chair. Gusto kong tawagin yung ating mga child victim survivors. Mr. Chair, sila po ay represented by counsel. May she be allowed by the chair to enter her appearance. Siya rin po ay magsisilbing translator natin sa mga itetestigo sa atin ng mga bata. The children are also accompanied by social workers and they have parental consent to appear before this committee, Mr. Chair. Mr. Chair, if the council may be allowed to enter her appearance. Yeah, Dwight, you have the floor. Good morning, Your Honors. Good morning, Honorable Chair. I am Attorney Ruth Ristaro from the Center for Initiatives on Developmental Law. I am the counsel but of the... I will just cut you off for a while. Well, Yeah. I would like to make this clear. Sandali lang. Before we propound questions directed to our minor participants in this Senate inquiry, I would like to make it on record that this committee is dedicated to safeguarding the best interests and rights of our children throughout these proceedings. In collaboration with my esteemed co-chair, Senator Rizal Tiberos, we have adhered to the guidelines outlined by the Department of Social Welfare and Development concerning the involvement of children in inquiries and hearings. It is of utmost importance to us that every aspect of this inquiry prioritizes the well-being and welfare of the minors involved. Please, thank you. Please continue. Thank you, Your Honor. I am Attorney Ruth Ristaro from the Center for Initiatives on Developmental Law. I am here as counsel of the 3 minor children. Thank you. Salamat kaayo, Attorney Ruth. Salamat kaayo, Mr. Chair. Gusto ko munang tawagin si Elias Jane. Jane, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. 15 lang. 15 years old ka, Oo. Jane. Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon. Yung 19 pinaris kami ngayon. 18. So nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Sir, Yes, Mr. Chair. Inukinisal siya, yung lalaki is 18. 18 ha? Ikaw? 15. Ha? 15. 15 siya noon, Mr. Chair. Please continue. Opo. Tapos ngayon, si Elias Jane ay 15 ka ngayon, tama ba? So 14 ka nung ikinasal, ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at 14 years old ka noon, last year. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senyor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw
child marriage sa kapihan. Ma'am, Ah. pwede pong i-translate sa amin. Of course, paki-translate ang tanong ko, ang pangutana ko, Attorney Ruth. Niingon ko no si Mamarto Galanida nga dili ni walay child marriage sa kapihan. Naa. Meron, Madam Chair. Mayroon. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala ko ni seremonya, kay dili man ko na siya pare. Naa, ma'am. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Unsa man ang seremonya gihimo? Yun sa man paghimo. Paano ginawa ang seremonya? Primero, ipatawag ang mga sekretary sa... Ipakiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang sekretary, ipalista ang mga dagag ulitaw, ang mga budget 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Hinja, ipatawag ni jag mga budget laki dito sa kubo-kubo na among may idang ko ana magpakasal. Dito ipalinya budget laki. Moingon si Senior Aguila nga, ikaw budget, ikaw laki kamo. Moingon si Jada, pagkahuman ana, dili kay ingnon man min ilang Janet Ahok sila nga makasa mi og mobalibad kay Ginoo nagikuno ang ni Paris. Sinong Ahok? Ano pangalan? Janet Ahok. Ha? Janet Ahok. Janet Ahok. Merong... Okay. Sige. Tapos continue. Pagkahuman sa pagkaminjo na mo paulion mi kay pahibaw among nanay among ginikanan nga naminjo nami magpakuha mig ninang ug ninong pagkahuman ana magsayal mi magdamig buwak magbaktas. Sandali ha. Sandali. Mukhang Senator Risa, hirap yung stenographer natin, hindi maka-cope up. Hinahinay lang ha. Hinahinay ka lang storya. Tapos, attorney, please translate to Tagalog para ma-record ha. Yes, Your Honor. Sige, hinahinay lang. Please continue. Yung sinabi niya na, unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries, tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay 12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos si Senyor Aguila, ang Magpares. magpapares, sabi, ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then, Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ita may ipakis sa among ipares. Unda, may among permahan nga mamatuod nga yung sugot mi. Da, istoryahan mi parties nga ana nga mo na among bana. Way maka iwalay na mo kanarang kamatajon. Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At Anong dokumento yon? So parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa. oo, pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. Andali. Yes, Mr. Chair. Ang pakutana ko sa seremonyas. Nakakita pag kasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Barong ang lalaki, ang babae, nakadamit. Tapos may pari na siya nagkasal. Ikaw ba gidawat nimo si Kuan nga mamahimo nung bana? Ikaw ba na ginadawat ba nimo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. Paghuman, giunsan na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas. Kung ma-recall mo, giunsan nga seremonyas. How did he do that?
Giunsa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo? Kanang moingon siya nga ikaw baji, ikaw laki ka muna. Unya paghuman anak kay paghuman sa at among inog among kinikanan nga minjo na mi magkanig ninang ug ninong ni among hawitan anak nga buwak. Ja picturean mi. Okay. So, after the pairing, sinabi ni Jerence na ikaw babae, ikaw lalaki, kayo na. So, pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at Yun na. yun na. Kung pagkahuman anag minjo ni Ja, pagkaugma, ipatawag mi kay Yun pala, Honorable Chair. Prenuptial yun. Prenuptial Oo, yun sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. And then, pagkahuman sa among kasal, kailangan magdog mi ana pauli. Sunod, pagkaugma ipatawag tanan idang giminjo, diyan na himuon nga counseling nga moingon sila nga kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorized na nimong kwaon kay minjo naman mo. so after sa kasal, kailangan silang magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorize ka ng kunin or rape yung ano mo, yung wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw di mi makuha nganlan mi ka-Diyos. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adyos. Ano yung... Sige, mamaya gusto kong itanong, Mr. Chair, ano ba yung adyos na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa i-rape Opo. kayo. Senator, sandali lang. Yes, Mr. Chair. Andito ba Paris mo? Nasaan ang Paris mo yan? Hanggang nanay tas Ha? Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Ha? Your Honor, she's under an alias, so she cannot. Okay. Pero andito yung father niya? Wala. Alright, maliwanag na meron kasalan nangyari dito sa abuses talaga sa Socorro. Dito sa Surigao del Norte kay Senyor. Maraming salamat sa inyong lahat and peace out.